Tumatawa pang sinabi ni Oryx na magiging mainam ang maraming sakripisyo sa pamamagitan ng marahas na pagtay. Utos pa niya na gawin nila ang lahat ng makakaya hanggang sa dumating ang kanilang backup. Sinimulan ng mga player na atakihin ang demon na si Oryx, na halatang baliwala naman dito ang natatamong mga atake. Ngumisi pa ito at sinabing ang katapangan ng mga player na nasa harap ay hinahangaan niya. Patuloy ang atakeng ginagawa ng mga player habang si Oryx ay patuloy ding pinaglalaruan ang mga ito. Sa kabilang banda na patulalang nanunood naman si Yeonmo sa nangyayaring laban sa harap. Nasa likod naman niya si Yoonjon at Hayon na naaasiwang nakatitig sa unahan. Malawak na nakangiti naman sa gilid ang lalaking nag-summon kay Oryx, nasabi pa niya sa sariling malaki ang kapangyarihan na natanggao dahil sa unang summon na demon. Ayon pa sa lalaki dahil pahina ng pahina ang dimensional barrier, magagawa na niyang makasummon pa ng mas maraming demon sa himaharap. Mariin pang kinapitan ng lalaki ang kanyang dagwang armas, saka sinabing ang mundo ay malapit ng tuluyang mahulog sa kamay ng demonic order. Inis na napaatras ang mga player matapos silang pagkaroon ni Oryx. Hawak nila ang espada habang halata ang pagkasura sa demon na nasa harap. Napalingon sa likod ang isa sa mga player nang makita ang isang lalaking patakbong pasugad sa demon. Agad niyang nakilala na ito ang kanilang Lieutenant General na si Yeonmo. Agad namang sinalag ni Oryx ang pinakawalang atake ni Yeonmo, kaya't mabilis na napaatras ang General habang nasa isip na napakalakas ng demong kaharap. Papuri naman ng mga player na napaka-classic ng atake ng kanilang Lieutenant, saad pa ng isang mabilis ang naging pag-address nito upang hindi mahajap ng demon. Mabilis na sinabi ng mga player kay Yeonmo na kanina pa nila ito iniintay. Matapos makalapit mabilis namang bumati si Yeonmo sa mga ito, saka naitanong sa isang lalaki kung totoong demon ba ang kanilang kaharap. Paalala pa ni Yeonmo sa mga ito na manatili silang matatag, at ipakita sa bagay na nasa harap kung gaano sila kalakas habang malawak na nakangiti. Sabay-sabay namang sumagot ang mga player ng pagsang-ayon sa mungkahi ng lieutenant. Sa kabilang banda hindi makapaniwalang nakatingin lang sa mga ito ang ating bida. Nasabi naman ni Yoonjon na kung kasama niya ang kanyang guild ay mas mapapadali ang gagawing pakikipaglaban sa demon. Direktang nakatingin naman sa harap si Hayon saka sumagot na, wala silang magagawa sa pinanghihinayangan ni Yoonjon, dagdag pa na dapat silang matuwa dahil hindi pa nakakalabas ng gate ang dambuhalang demon. Nagsalita mula sa unahan nilang apat ang lieutenant ng Hwarang Army, sinabi nito na simulan na nilang patumbahin ang kalaban. Nag-iisip pang tanong ni Yeonmo kung alin ang mas malakas sa El Cuero o ang demon na nasa harap. Muling nagbigay-pugay ang lalaking nag-summon kay Oryx, saka nagmungkahing ipakita ng demon ang tunay nitong kapangyarihan sa mga walang kwentang mortal na nasa harapan. Nakatayo naman at matalim na nakatingin si Oryx saka sinabing gagawin niya ang bagay na sinabi ng lalaki kahit na hindi niya ito hilingin. Matapos ito sandaling naglinga-linga si Oryx kasunod ang pagsabing puro walang mga binatbat ang mga nasa harap. Dagdag pa ni Oryx na ang iharap sa kanya ang pinakamalakas na tao kasunod ang malakas na pagdadabog ng paa. Pagalit pang sinabi nito na walang sino man ang nararapat na maging katunggali. Ngunit di pa natatapos sa sinasabi ay agad siyang natigilan, nang makita ang isang mukhang pamilyar sa kanya. Mariin niyang tinitigan ang bida saka hindi makapaniwalang naitanong kung tama ba ang kanyang nakikita. Si Oryx ay isang demon and nagmula sa 7th Ring of Hell. Malamig na pinagpawisan si Kangwo matapos makilala kung sinong demon ang nagawang may summon ng lalaki. Nasabi pa niya sa isip kung bakit sa dinami-dami ay isang demon pa na nakakakilala sa kanya ang nasummon. Si Okangwo ay nagmula sa deepest depth ng hell na tinatawag na 9th Ring, matatagpuan dito ang Infernal Castle na tirahan ng nag-iisang conqueror. Ang nag-iisang nakatalo sa 7 Grand Duke at ang kinatatakutang mananakmal na Demon King. Nag-iisip na napapakamot sa ulo si Kangwo, halata sa mukha nito ang pag-aalala habang ang demon na si Oryx naman ay halos humiwalay ang kaluluwa sa katawan dahil sa gulat. Matapos makita ni Oryx ang ating bida ay takot na takot ito kulang na lang ay umalis ang kaluluwa sa katawan. Ang kanyang maangas na pag-uugali nung una ay napalitan ng sobrang takot gaya nung nasa hell pa ang ating bida. Napapatanong na lang siya na kung paano iyon nangyari at kung bakit anden ang ating bida.
Sa isang banda ang ating bida ay patuloy pa rin sa pagtatakip ng mukha para hindi siya makilala ni Oryx at para hindi malaman na sa kanya natatakot ang dambuhalang demon. Napaisip na lang si Kang Woo na kung bakit sa dinimirimi ng demon na matatawag ay bakit yun pang nakakakilala sa kanya. Ang takot na demon na si Oryx ay tumalikod habang nanginginig ang buong katawan dahil sa sobrang takot, dahil iniisip niya na katapusan na niya dahil nakatagpo niya ang kanyang king. Nagtaka naman si Kalbo sa ikinikos ni Oryx kaya kinamusta niya ito kung ano ang nangyayari dito. Lumingon si Oryx kay Kalbo habang matalim ang tingin sabay inusan niya si Kalbo na i-unsummon siya at ibalik siya sa hell. Hindi makapaniwala si Kalbo sa kung bakit ganon ang sinasabi sa kanya ni Demon Oryx na parang ambilis magbago ng isip nito. Dahil di nakikinig si Kalbo ay dinampot ka ito ni Oryx at inalog-along, habang pinipilit na ibalik siya nito sa hell dahil ayaw niyang labanan ang nakakatakot na halimaw na kanyang kinatatakutan, pasigaw na paulit-ulit nitong utos na ibalik na siya sa hell, nagtanong si Kalbo kay Demon Oryx na anong klaseng demon ang kinatatakutan nito. Dagdag pa ni Kalbo na hindi niya magagawang ibalik ito sa hell, pero wag itong mag-alala dahil siya ang bahala sa kanyang Lord Oryx. Dahil mga walang silbing mortal lang naman ang mga taong iyon na hindi dapat katakutan. Nang inig na tanong ni Oryx na kung sino ang tinatawag ni Kalbo na walang kwentang mortal. At kung sa tingin ba nito na mahina ang kanyang kinatatakutan na tao. Nag-init sa galit si Oryx habang sinisigawan si Kalbo na tanga ito dahil hindi nito nalalaman ang lahat. Hindi nito alam kung sino ang tinutukoy niya at hindi nito alam kung ano ang kayang gawin ng kinatatakutan niya. Sa isang banda ay nakapanood lang ang grupo ng ating bida habang iniisip na kung nag-aaway ba ang dambuhalang demon at ang Kalbo na taga-demon order. Nagpapasya pa kung aatake na ba sila sa pagkakataong iyon, humakbang palapit si Kang Woo sa nagtatalong kalaban at pinigilan niya si Wei Yan sa balak nitong pag-atake sa demon dahil ayon sa ating bida na siya na ang bahala dito. Mungkahi ni Kang Woo na nagkamali si Kalbo ng akala tungkol sa kanya kaya gagamitin niya iyong kalamangan para sa pagkakataong ito. Binato ni Kang Woo ang dalawang nagtatalo para kunin ang atensyon ng mga ito. Maangas na ang tanong ang ating bida na kung ang demon na ito ay si Oryx. Kinausap niya si Oryx gamit ang isipan at inutos ng ating bida sa demon na kausapin siya nito sa paraan kung paano nito ito kinakausap. Matapos marinig ni Oryx ang sinabi ng ating bida ay mas kinabahan pa ito dahil naiisip niya na ilang maling sagot lang ay katapusan na niya. Takot na tumugon si Oryx sa ating bida na siya si Oryx na mula sa Seven Ring of Hell. Sabay sabing kung pwede pa siyang magtanong kung bakit nasa ganitong lugar ang kanilang Demon King. Sa isang banda naiisip ng ating bida na mas mabilis niyang mapapasunod si Oryx kapag tinakat niya ito. Dahil ang kanyang buong kapangyarihan ay nakasilyo, seryosong sinabi ni Kang Woo kay Oryx na gagamitin niya ito sa kanyang mga plano. Nagulat si Oryx dahil gagamitin siya sa plano ng kanyang Demon King, kaya nagtanong ito sa ating bida na anong plano ng kanyang king. Galit na emotion ang pinakita niya kay Oryx sabay nagtanong na sino ito para tanungin siya sa kanyang plano. Takot na parang isang aso ang nangyari kay Oryx at humingi siya ng tawad dahil sa kanyang kalapastanganan na pagtatanong. Mungkahi ni Kang Woo kay Oryx na nakakaisturbo ang pangit na pagmumukha nito. Pero bibigyan niya ito ng pagkakataon para baguhin ang hitsura nito. Nanginginig na tanong ni Oryx sa kanyang Demon King na susundin niya kahit ano pang iutos nito, kaya sabihin lang sa kanya ng kanyang Demon King. Ngumiti si Kang Woo at sinabi kay Oryx na kapag sumunod ito sa kanyang mga utos ay gagawin niya ito na isa sa kanyang mga subject. Nabuhayan ng loob ang takot na Oryx matapos marinig na gagawin siyang isang subject. Naging masaya si Oryx dahil magiging subject siya na may kakayahan na talunin ang 7 Grand Dukes of Hell. At iyon ang pinakamataas na parangal na ibibigay ng Demon King, katulad ni Balrog. Naisip pa ni Oryx na kapag naging subject siya ng kanyang Demon King ay mababahagyan siya ng kapangyarihan nito. Matapos noon ay masigla sabi ni Oryx na masusunod ang utos ng Demon King. Tugon ng ating bida na mabuti kung ganon. Kaya bitawan nito ang sandata nito at labanan ang mga taong iyon. Susubukan niya kung karapat-dapat ba ang lakas nito para maging isang subject. Natamimi na lang si Kang Woo dahil biglang sinipa ni Oryx ang sandata nito palayo at naghandang labanan ang mga tao ng walang gamit. Pagkagulat ang bakas sa mukha ni Yeonjo at Wei Yan dahil sa kakaibang ikinikos ng dambuhalang demon.
Napatanong na lang si Yanjo na kung may ginawa ba si Kang Wo kaya ganun ang ikinikos ng demon. Kumpiyansang sabi ni Weian na isa lang ang natitiyak niya, yun ay ang patumbahan ng dambuhalang demon. Bigla niyang inactivate ang kanyang Westerly Wind Sword Kill para gamitin panglaban sa demon. Nagharapan ang dalawa at maya-maya ay nagsimulang magsabayan ng pag-atake. Walang takot na sinalubong ni Weian ang napakalaking demon para tapusin. Hiniwa niya ang demon gamit ang kanyang sandata, kaya nalaslas ang braso ni Oryx at umatungal ito ng malakas dahil sa atakeng natamo. Nagalit ng husto ang dambuhalang demon at nanlisik ang mga mata nito, sabay binigwasan ng sunod-sunod na suntok si Weian. Wala nang magawa si Weian kundi umiwas na lang sa sunod-sunod na atake ni Oryx. Pasigaw na sinasabi nito na walang silbing mga pisti ang mga taong ito. Naisip si Yanjo matapos tawagin silang mga pisti, kaya ginamit na niya ang kanyang legendary equipment, sabay inactivate ang Blood Chain. Umatake si Yanjo kay Oryx gamit ang Blood Chain nito, sabay hinatak ni Yanjo ang mga kadena kaya nagapos si Demon Oryx at Nazakal, tapos nagsugat-sugat pa ang buong katawan. Umatungal sa sakit si Oryx at matapos nun ay napagtanto niya na malalakas ang mga taong kalaban niya, kahit hawak pa niya ang kanyang sandata ay hindi siya makakasigurado na matatalo niya ang mga ito. Pero utos yun ng kanyang Demon King at binigyan siya ng pagsubok kaya dapat niyang mapagtagumpayan iyon. Umanhil ng malakas si Oryx at pinutol ang matibay na blood chain ni Yanjo, kaya laking gulat ng babae sa nangyari sa mga kadena niya. Kasunod nun ay sumugod ng sabay si Weian at Yanmo at nilaslas ang balat ng demon gamit ang kanilang sunod-sunod na pag-atake. Napasukan na lang ng dugo si Oryx dahil sa mga atakeng natamo. Nabagsak na lang sa lupa si Oryx habang naiinis sa sarili dahil natatalo siya dahil wala sa kanya ang side na kanyang sandata. Pero kailangan niyang lumaban ng gamit lang ang mga kamay dahil order yun ng Demon King. Sa isang banda pinulot ni Kang Wo ang side ni Oryx at tumayo sa likod nito. Napansin ni Oryx na nakatayo lang ang Demon King sa kanyang likuran habang hawak ang kanyang side. Natuwa si Oryx matapos maisip na hindi lang basta tatayo ang kanyang Demon King habang pinapanood na matalo ang sarili nitong alagad na demon. Naisip pa ni Oryx na nilalagyan ng kanyang Demon King ang kanyang sandata ng kapangyarihan nito bago ibalik sa kanya. At gamit ang kapangyarihan ibibigay sa kanya ng Demon King ay uubusin niya lahat ng tao. Pero doon si Oryx nagkamali, dahil imbis na bigyan siya ng kapangyarihan ng kanyang Demon King ay inatake pa siya nito mula sa likod. Samuka ng dugo si Oryx habang nagtatanong sa kanyang king na kung bakit iyon nagawa sa kanya, sinabi ng ating bida kay Oryx habang hinati ito sa gitna na wag siya nitong kamuhian. Matapos mapatay ang Demon Oryx ay ngumiti ang ating bida dahil tagumpay ang kanyang plano. May lumalabas na notification na tagumpay niyang natalo ang demon na nagmula sa 7th Ring of Hell na si Oryx. Ayon pa sa system na nadagdagan ng kanyang experience points. Lumabas muli ang system na nasa restricted level siya, kaya ang kanyang experience points ay isasangtabi muna. Mula sa malayo ay nanonood si Baek Kandian gamit ang bulang bilog. Nasaksihan niya kung paano pinagtulungan ng grupo nila Kang Wo ang Demon Oryx. Dahil sa inis ay nabanggit na lang niya ang pangalan ni Kang Wo. Nang mabasa ang nakasaad sa notification na isip ni Kang Wo ang taliwas sa inaasahang gantimpala, dahil sa pagkakatalo sa demon na mula sa 7th Ring ng Hell. Gayunpaman, agad din niyang nasabi sa isip na marahil ang level up sa level 59 ay talagang hindi madali. Sa kabilang banda takang napasigaw naman ang Red Rose Guild Master na si Yunjon, sa kapuno ng kuryosidad na naitanong kung ano ang nangyari sa demon. Marahang tugon naman ng ating bida na patay na ang demon, at ang kinalabasan nito ay naaayon sa kanyang plano. Kasunod nito maingat na pinalabas ni Kang Wo ang gluttony mula sa kanyang nakatagong kamay sa likuran. Utay-utay nitong hinigop ang nakahandusay na katawan ng demon at walang tin iron na anumang bakas nito. Nang biglaang maglaho ang katawan ng demon matapos ang ginawang paghigop ng gluttony, nanlaki ang mga mata ni Yunjon sa blankong lugar na kanina ay kinaroroonan ng katawan ng demon. Matapos ang ginawang paghigop, lumabas sa notification na tumaas sa 3 puntos ang infernal energy ng ating bida. Dismayado namang naitanong ni Kang Wo kung bakit 3 lang ang nakuhang points. Naisip niyang marahil ay dahil mataas ang kanyang stats, kaya't nahihirapan siyang mapataas ang kanyang level.
Ayon kay Kang Wo, kapag natapos ang kanyang Sixth Awakening, hihina ang selyo ng Pandemonium, kasabay ng maliit na pagtaas ng kanyang stats. Ngunit ngayon pa lang ay ramdam na niya ang mabilis na pagtaas at paghusay ng kanyang magic. Habang papalapit naman na naglalakad, manghang na itanong ni Hayun kung sadya bang naglalaho ang mga demon kapag ito ay napatay. Hindi naman sumagot ang ating bida na seryoso lang na nakatingin sa mga papalapit na kasamahan. Mabilis naman ang paghatak ni Yeonmo sa lalaking nag-summon kay Oryx, saka itinanong kay Hayun kung ang lalaki ba hawak at ang lalaking nakamask ay iisa. Animoy nangangilo namang nakanjiret ang lalaking hawak, kasunod nito ang pagpapakawala ng malakas na buntong hininga. Matapos marinig ang tanong ni Yeonmo, agad na napailing si Hayun, saka sinabing ang lalaking hawak ng lieutenant ay utusan ng lalaking nakamask. Nang marinig ito, malalim na buntong hininga ang nagawa ni Yeonmo, bakas sa mukha nito ang pagkadismaya na sinabing napakahirap hulihin ng kanilang mga kalaban. Inis pa niyang tinapik-tapiksa ng malakas ang lalaking hawak habang sinasabing nais na niyang burahin ang lalaki sa mundo. Matapos ito, muling mahigpit na hinayla ng lieutenant ang lalaki sa damit, saka sinabing maging handa ito sa paparating sa kanya. Dagdag pa ni Yeonmo na dahil malayo ang region na kinaroroonan nila, magagawa nila amang gusto upang talaga mapaamin ang lalaki. Habang nakagapos, tinapunan naman ng tingin ng lalaki si Yeonmo saka sinabing, mali ang inaakala nitong magbibigay siya ng nais nitong impormasyon. Nandilim naman ang mukha ni Yeonmo matapos marinig ang sinabi ng lalaki. Malamig at may diyang sinabi ng lieutenant na dahil sa ginawa ng lalaki sa kanyang mga kasamahan, kahit na ang patay ito ay hindi sapat upang masiyahan siya. Napalingon naman si Yeonmo nang tawagin siya ni Hayun na nasa di kalayuan. Ayon kay Hayun, batid niya ang nararamdaman ng lieutenant, ngunit mahalagang masigurado muna nila na tama ang gagawing paglipat ng lugar sa lalaki, habang napapakamot sa ulo. Mabilis naman ang pagsang-ayon ni Yeonmo sa sinabi ng kanilang commander. Saad ni Yeonmo na nakahanda na ang automobile at ang helicopter na maaari nilang magamit upang mailipat ang lalaki. Nagngangalit ang ngipin ng lalaking hawak ni Yeonmo, habang nasa isip ang hindi niya inaasahang pagkakahuli sa kanya ng grupo ni Kang Wo. Nasusura pa niyang naisip na kung hindi sana umastang-tanga ang demon, marahil ay tagumpay ang kanyang planong maghari ang demon order sa mundo. Saglit pa niyang naisip na mangyayari ang lahat ng ito kung nasa kanya ang kapangyarihan ng nasummon na demon. Kasunod nito, maingat na konsentrasyon ang ginawa ng lalaki habang nakataling nakaluhod. Nagsimulang lumuwa ang kanyang mga mata at maglabasan ang ugat sa leeg nito. Kapit pa din ni Yeonmo ang nakataling lalaki habang si Kang Wo ay may pagsusuring tinitigan ang lalaki. Nang mapagtanto ang ginagawang pagpapalit ng anyo ng lalaki, mabilis na isinagaw ni Kang Wo kay Yeonmong umalis ito sa tabi ng lalaki dahil hindi nito magagawang ma-interrogate ang lalaki. Gulat na napalingon si Yeonmo sa lalaking hawak, saka mabilis na binitawan ito. Nagsimulang samuka ng dugo ang lalaki at nakayukong gumagawa ng kakaibang tunog. Nasa harap namang nito ang ating bida na agad ipinaliwag kung bakit nagkaganon ang lalaki. Ayon kay Kang Wo, dahil na-exposed sa malakas na infernal energy ang lalaking nakaluhod, kaya magagawa nitong magpalit ng ayon at maging demon. Sa kalagitnaan ng pagpapalit, anyong lumabas sa ulo ng lalaki ang animoy sungay, saka malakas na umatungal kasunod ang paggiya ng katawan. Napangisi naman si Kang Wo habang nakatingin sa lalaking demon at naghandang ilabas ang armas na nasa kamay. Ngunit bago pa man niya magawang umatake, agad sinabi ni Yoonjon na siya na ang bahala sa lalaking demon na nasa kalagitnaan pa din ng pagpapalit ng anyo. Lumabas mula sa kamay ni Yoonjon ang matatalim na rattle saka mabilis na pinakawalan ng blood chains restraint patungo sa lalaki. Napasigaw ang demon ng mahigpit na umikot sa buong katawan nito ang matatalim na rattle. Malakas na sigaw naman ang pinakawalan ni Yoonjon kasunod ang pagpapadaloy ng malakas na puwersa patungo sa nakapaikot na rattle. Buong puwersa niyang pinalakas ang atake dahil upang magkaroon ng malakas na pagsabog sa kinaroroonan ng demon. Matapos mapawi ang makapal na usok, tumambad sa kanila ang gulagulanat na damit ng lalaking demon. Dismayado namang napayuko si Yoonjon dahil hindi niya intensyong tuluyang mapatay ang demon. Napalingon si Kang Wo sa katabing guildmaster nang mahina itong mapamura. Dismayado pang tanong ni Yoonjon kung paano pa nila mahahanap at mahuhuli ang pinuno ng demonic order matapos ang nangyari. May pagsisi pa niyang nasabi na dapat ay naging maingat siya naging kilos, dagdag pa na hindi dapat niya hinayaang madala siya ng kanyang galit.
Upang mabawasan ang konsensyang nararamdaman ni Yoonjon na sabi ni Kang Wo na magaling ang ginawa ni Yoonjon at hindi nito kailangang sisihin ang sarili. Gulat at medyo kinilig namang napalingon si Yoonjon sa ating bida.